Nasa 6,000 talampakan kami sa itaas ng lupa at ito ang mga sandali bago kami mangahas kumain sa pinakamataas na restaurant dahil kami ay pamilyang mahilig sa dalawang bagay, taas at pagkain. Kaya nagpasya kaming pagsamahin ang aming mga hilig at tingnan kung hanggang saan kami makakarating sa pamamagitan ng pagsubok kumain sa pinakamataas na mga restaurant. At pagkatapos ng lahat ng oras, pagsisikap at pera na ginugol para makarating dito, manatili upang makita kung maglalakas loob kaming maghapunan sa 6,000 talampakan. Pero sinisimulan namin ang aming paglalakbay sa Dubai, isang lungsod kung saan kahit ang hapunan ay pwedeng mangyari sa himpapawid. Itinaas ng mga crane, ang restaurant na ito ay nangako na magiging isa sa mga hindi malilimutang karanasan ng aming buhay. Susunod kami ay maghahapunan sa himpapawid, literal na nakabitin sa itaas ng Dubai. Ang crane na ito ay dinadala kami sa 165 talampakan sa himpapawid. Pumunta ka ba sa paliguan? Wala nang pagkakataon. At kung bigla mong gustuhin, Kinabas emis sa damat. bumaba ang restaurant at nagsimulang maghanda ang mga tauhan para sa susunod na pag-angat. May isang isla kung saan magluluto ang mga chef ng pribadong hapunan. Jagor Cheerios, so ay nagkaroon daw sa may mga streamer kami. Umupo kami at ikinabit na yung mga seatbelt namin parang nasa roller coaster kami. Isa, go. Wow. Wow. Sinimulan kaming iangat ng crane na mas mataas at ang pagtingin pababa ay nagiging mas nakakatakot. Mas mabuting huwag tumingin pababa. Huwag na lang. Sa isang punto, literal na magkatapat kami ng mga skyscraper. Ang tanawin ay nakakabaliw, pero medyo nakakatakot. Hindi ko gusto. Paano ako kakain dito? Kahit na tinitingnan mo ang iyong plato, makikita mo pa rin ang lupa. Bakit ka nakabitin dyan? Para sa kaligtasan. Gaano kataas pa? Sapat na. Lahat ay nanginginig. Ngunit anong emosyon ang naghihintay sa amin sa hapunan sa pinakamataas na Ferris wheel sa mundo at ang hapunan sa pinakamataas na ture sa mundo sa ika-122 palapag? Ang tunay na tanong, ano nga ba ang naghihintay sa amin sa restaurant sa 6,000 talampakan? Hiningi ng mga waitress na ibigay ang aming restaurant passports kung saan pinili namin ang gusto naming kainin sa himpapawid. Sinimulan ng mga chef na ihain ang aming unang putahe at sa loob lamang ng ilang minuto, tinela ito ng mga waiter sa aming mesa. At sa wakas, sinisimulan na namin ang aming unang putahe sa video na ito, 165 talampakan ng taas, itinaas ng crane. Ang tanawin ay nakakalula. Umiihip ang hangin at ngayon ay oras na para subukan ito. Magkano ito? Buhay ko ang magiging kapalit. Ang una naming putahe ay isang salad. Hindi naglakas loob si Helen na kumain mag-isa dahil sa pagtingin niya sa kanyang plato, nandoon mismo ang lupa sa ibaba. Huwag kang mag-alala, Helen. Kaya mo yan. Mahirap. Tumitigil ang mga strap sa pagyuko. Natatakot akong tumingin sa plato ko dahil kapag ginawa ko, napapatingin ako pababa. Helen! Sige na, bitawan mo. Hoy mga kaibigan. Anong gagawin ko kung kailangan ko ng banyo? Hindi mo kaya. Pero bakit? Kailangan mong hawakan ito. Walang magagawa. Umiikot ito. Mag-ingat ka. Umiikot ito. Nakakatakot ito. Oh! Tingnan mo ang binti ko. Hindi to normal. Hindi to normal. Hawak mo pa ba? Halik ka na! Hindi ako makababa. Hoy, huwag mo kayo pakitin. Lahat ay umubra. Gusto mo bang umikot? Hindi. Ayoko. Hindi. Habang sinusubukan namin kumain, kamangha-mangha ang tanawin ng Dubai sa paligid namin at sa paglipas ng oras, nagsimulang mawala ang takot sa taas. Sunod na dumating ang pangalawang putahe. Ang susunod naming ulam ay isda sa himpapawid. Hindi pa kailanman naging ganito kataas ang isda. Ito ay salmon na may pinakuluang gulay, gisantes at cream. Ang sarap ng ulam na ito. Totoo yan. Ito ang pinaka-extreme na hapunan namin kay Laman at habang kumakain ang lahat, bigla Wow. kaming nagsimulang umikot ng mabilis at lumipat kami sa kabilang side. O simbas sa otrem, akyas kung kukunin ng chef ang sarsa, handa na siyang umupo at ihahagis na ito dito gamit ang isang tirador. Oh! Pagkatapos ng kaunti, nalampasan namin ang takot at nag-enjoy na lang sa hapunan at tanawin. Well, maliban kay Helen at Glenn, na paminsan-minsan ay kumakapit sa railing. Nang magsimulang lumubog ang araw, sinimulan ng chef na ihanda ang aming ikatlong putahe, panghimagas, at ang aming huling putahe, panghimagas. Pangimagas. Tapusin natin ang ating pagkain para makapunta sa susunod. Mag-subscribe. Pagkatapos ng hindi malilimutang hapunan sa himpapawid, 164 na talampakan ng taas, pumunta kami para subukan ang aming sarili sa 820 talampakang Ferris wheel. Ito ang pinakamalaki sa mundo, may hawak na Guinness World Record para sa Ferris wheel. Panahon na para sumakay sa pinakamalaking Ferris wheel sa mundo. Iral kinadvice na pagsakay. Yupaskan ay isang buong gusali. At pagkatapos ay kailangan naming umakyat sa ikalawang palapag. Kamusta? Maligayang pagdating. Nakalimutan mo ako. At sa wakas, nakapasok kami sa malaking cabin. Maligayang pagdating sa aming pribadong kabin. Sa loob ay may isang higanting mesa, isang pribadong chef, isang waiter at ang malalaking bintana sa paligid. Carnegoins sa pribadong hapnen, ang Ferris wheel na ito ay may taas na humigit kumulang 820 talampakan, halos kasing taas ng isang 680 palapag na gusali. At ang tunay na kagandahan ay nasa tuktok. Ang unang putahe ay isang salad. Wow, ang salad na ito ay mukhang kamangha-mangha. Subukan natin ito. Perfecto ito. Ang sarap nito. Oh,
Sa tingin ko ito marahil ang isa sa pinakamagandang restaurant na napuntahan namin sa ngayon. Napaka-social nito. Napakasarap nito. Ngunit ang restaurant ba sa pinakamataas na torre sa mundo ay magpapahanga sa atin sa tanawin nito, ang marangyang interior at ang pagkain. At manatili hanggang sa dulo para makita kung ano ang pakiramdam kumain sa 6,000 talampakan sa itaas ng lupa. The Windsor Duwa in Surrey Crank Imax. Ang DFW, it's not to the romantikong restaurant o rosanin na buong Dubai es yung paanan. Mas ligtas eksa sa naunang restaurant. Ito ay kamangha-mangha. Ang wow factor ay 10. Mas maganda ang restaurant na ito kaysa sa Hapunan sa Langit. Sa totoo lang, nagulat ako. Mukhang napaka-astig. Sasabihin ko, oh, talagang namangha ako. Hindi ko akalain na makakakain ako sa isang Ferris wheel. Napakakakaiba, pero gusto ko ito. Ito ay isang napaka-espesyal na karanasan. Hindi ko inaasahan yon. Ang susunod na pangunahing putahe ay salmon muli. Arid sing ping sing pudding. That's the salmon, Zuri's great making perfect to it. Mukhang ang isda ay kinakailangan sa bawat restaurant na nasa mataas na lugar. Oh, sa tingin ko An hour through bang imagas. Ito ang huli namin putahe. Saan bang imagas ito? Sa tingin ko ito ang pinakamagandang restaurant. Ito ang pinakamagandang karanasan na naranasan namin. Oo, pareho. Ayokong mapaalis. At magkano ang nagastos nito sa budget ng pamilya natin, Helen? $2,000. Wow! Mas mahal ito kaysa sa ibang mga lugar. At pagkatapos ng pinakamataas na Ferris wheel sa mundo, papunta kami sa isang restaurant sa pinakamataas na torre sa mundo. Ang restaurant ay matatagpuan mga 1,450 talampakan mula sa lupa. Yan ang pinakamataas na restaurant sa mundo. Pero una, kailangan naming sumakay sa napakabilis na elevator. Tara na. Pupunta kami sa Atmosphere Restaurant sa ika-124 na palapag. Napakabilis ng elevator, parang sumasakit ang aming mga tainga. Sa loob, sinalubong kami ng marangyang interior. Magagandang kasangkapan, isang higanteng chandelier, gintong pasukan, at kamanghamanghang tanawin ng lungsod. Tingnan nyo lang kayong lahat mula sa bintana. Dumating ang pagkain at mukhang napakaganda. Ang dami kong ginto sa plato ko. Isang sopas na may gintong takip. May ginto ka sa sopas mo? Sopas na ginto. Well, it's cat. Paano naman ikaw? Meron akong foie gras. Foie gras. Subukan natin. At dito, umorder ako ng ilang langoustines para sa sarili ko. Bon appetit. Mag-enjoy sa pagkain. Ang sarap niyan. Sana makakain ako ng ganitong pagkain araw-araw. Ibig kong sabihin, seryoso, bawat pagkain, hindi ko mapigilan ng pagkain ito. Oo, magiging kamangha-mangha iyon. Lalo na sa napakagandang tanawin na ito, sinilbihan kami ng ilang kamangha-manghang pangunahing putahe. Oh, Diyos ko, tingnan mo. Wow, tingnan mo ang iyong maliit na kabute. Itim na asin? Tingnan mo ito, maliit na bouquet. Mukhang cookie, parang chip, lasang potato chip. Sandali, hindi ka kumakain ng chips. Oh, ang ganda nito, medyo malagkit. Napakasarap na baka. Ito marahil ay Wagyu beef mula sa Swiss Alps. Parang naging ganito kalambot ang baka. Masarap ang salsa. Hindi ko alam kung ano to, pero masarap. Gusto mong tikman ang karne? Para sa akin ba ito? Napakalambot, talagang malambot. Masaya naming naubos ang lahat ng aming mga putahe para makapunta pa kami sa mas mataas. Ang hapunan na iyon ay kamangha-mangha. Oh, napakagaling. At ngayon, papunta na tayo sa mga bundok. Mula sa pinakamataas na restaurant sa mundo, pumunta kami sa mga bundok ng Montenegro. Nagmaneho kami sa isang mahirap na daan sa bundok para makarating dito. Nasa 6,000 talampakan kami mula sa lupa at ito ang pinakamataas na restaurant na napuntahan namin. Ang tanawin ng Montenegro mula rito ay talagang kamangha-mangha. Gaano na tayo katagal nagmamaneho papunta rito, Tony? Inabot kami ng mga 3 oras. Ay naku, Makikita mo pa nga ang paliparan mula rito. Parang may eroplano na umaalis ngayon at mas pataas pa tayo kaysa dito. At ngayon, mukhang maliit na insekto. At talunan sila. Sobrang baba nila. Digit kang minumistyambay, enjoy sa cruisan at masilayan ang kamanghamanghang tanawin at marahil ang pinaka nakakatakot na cafe na napuntahan ko. Habang kumakain ka, huwag kang tumingin sa gilid. Wow! Mas mabuting huwag tumingin pababa. Mag-iwan ng komento. Maglalakas loob ka bang umupo sa isang cafe na ganito? O mas gusto mong manatili sa isang lugar na mas malapit sa lupa? Well, ang croissant dito ay napakasarap. Sulit ang pagpunta dito. Oo, talagang masarap ang mga croissant. Mahalaga ang taas. Mas iniinainti naman sa mga croissant. Inaprubahan. Nasa buong bibig ko ito, tama ba?